Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang lesson dito sa Mapping 1, Music. Tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng second quarter. At ang ating aralin para sa linggong ito, magkatulad at di magkatulad na linya ng musika. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makikilala ang magkatulad at di magkatulad na linya ng musika. Sa mga nakaraang awit pambata na napag-aralan mo, mapapansin mo na ito ay binubuo ng 2 hanggang 4 na linya. Kalimitan ay may magkatulad o magkahawig na linya sa mga awit. Mamaya malalaman mo kung ano ba yung tinatawag na magkatulad o magkahawig at paano ito binabasa. Magkatulad kung parehong-pareho ang tono. Magkahawig naman kung may kaunting pagkakaiba. Kalimitan ay nagkakaiba sa dulo ng linya. Sinadya ito gawin upang madaling matutuhan at matandaan ng batang katulad mo ang tono o himig ng isang awit. May mga linya din naman na di magkatulad at ito ang hahanapin mo ngayon kung magkatulad at di magkatulad ang linya ng musika. Balikan ko lang doon sa may parting kalimitan ay nagkakaiba sa dulo ng linya. Ito ay yung tinatawag na natin na magkahawig. Hindi man ito magkatulad, masasabi natin ito ay magkahawig kapag may ilan lang nota na nagkakaiba. Yung nasa bandang dulo o sa may bandang gitna, basta 1, 2 o 3 nota lamang ang nagkakaiba. So, paano ba magtukoy ng magkaiba at saka magkatulad? So, ito sa ating example dito. Meron tayong 4 lines, musical lines. Number 1, 2, line 3, at line 4. Okay, paano natin ma-identify? Ang kinuha ko na talaga ay yung medyo komplikado kasi dun sa example mamaya, dun sa mga activities ay medyo ganito na yung itsura. No? So, ganito yun. Dito muna tayo sa line 1 at saka line 2. Paano natin matutukoy kung magkatulad itong dalawang linyang ito? Tingnan nyo yung pwesto ng nota. Tingnan nyo to. Paano pwesto ba ang sinasabi ko? Di ba meron tayong 5 bar lines? Ito yon, yung 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, 5. Titingnan nyo yung pwesto nito doon sa mga linya. Di ba yung meron tayong do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pero hindi ko ipapa-identify yun. Kahit tignan mo na lang kung saan ito nakapwesto. Kung mapapansin nyo, itong notang nandito ay nakapwesto sa, mula baba ito ha, sa may pangalawang linya. Tapos yun namang isa ay, actually isang nota lang yan eh. Dalawa pala. Ewan ko. Okay, yung isang bilog ay nandun sa ikatlong space. Tapos, tingnan mo tong unang nota dito sa ating line number 2. Dito pa lang, makikita mo na itong notang ito ay ayun nasa taas na invisible line. Ibig sabihin, dito pa lang, hindi na ito magkatulad. Hindi mo na kailangan tingnan ito at ito, ayan. Hindi mo na kailangan tingnan yan kasi dito pa lang, sa dalawang ito, sa unang nota ng dalawang linya ay magkaiba. Ibig sabihin, magkaiba na sila. Nagets nyo? Okay, barahin ko to. Ayan, bura. Okay. Punta naman tayo sa line 1 at saka line 3. Tingnan natin kung magkatulad ha. Okay, unang nota. Ito, unang nota. Tingnan nyo yung pwesto. Ito ay nandito sa ikalawang linya sa baba. Ito din ay nasa ikalawang linya sa baba. Dahil magkatulad, pupunta tayo sa sumunod. Kasi check pa to di ba? Check pa.
Next, tingnan natin, nandun sa linya sa ikalawang baba, tapos space, ayun no, nandun sa may space siya. Sa last space sa taas. Tapos ito, ayan, pangalawang linya sa baba, tapos space sa taas, pareho na naman. So, check pa rin tayo dito. Next, at ito. Okay, dun pa rin sa ikalawang linya sa baba. Ito din, ikalawang linya sa baba. Pareho pa rin, hindi ba? So, check pa rin tayo dito. Next tayo. At ito. Pareho ng pwesto? Yes. Ito ulit. Sumunod. Pareho ba ng pwesto? Space, 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 space. Alright. Pareho pa rin. At itong last ay pareho? Yes. Ibig sabihin, ang line 1 at line 2 ay magkatulad. So, ganun lang ang pag-identify kung magkatulad ba o hindi. Yun nga lang, tsatsagain mo. Lalo na kung magkapareho. Dahil may case na sa bandang huli, naiiba. Ang tawag doon, magkahawig. Almost the same. Magkahawig lamang ang musical line. Okay? Isa pa. Dako naman tayo sa 1 at 4. Okay? Burayin lang ni teacher to. Para medyo malinaw. Ayan, bura-bura. Okay. Dito na tayo sa, gamit kaya ako ng red. Hindi na, violet na lang. 1 at saka line 4. Tingnan natin, unang nota. Oops, kita nyo? Katulad ba ang pwesto? Hindi na agad. Ibig sabihin, ang line 1 at line 4 ay hindi magkatulad. Nakuha niya na? Gets niya? So, ganun lang yung gagawin. Okay? Para ma-identify mo kung ang linya ay magkatulad o di magkatulad. Okay na tayo? Ready na para sagutan ang mga activities dito sa ating week 4. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ikahon ang linya ng musika na magkatulad gamit ang kulay dilaw. Ikahon naman ang linya ng musika na di magkatulad gamit ang kulay berde. Gawin ito sa iyong sagotang papel. So, hindi na to kailangan pa na i-drawing ha. Kasi kung ito ay kakahon mo pa, ibig sabihin, i-drawing mo to, hindi ba? Lagyan na lang natin ng line 1, 2, 3. Okay. Ito ang line 1 natin, ito ang line 2, ito ang line 3. Doon sa line na to na number, yun na lang yung lalagyan mo ng kahon. Naintindihan mo ba ako? Ang ibig sabihin, halimbawa lang ha, halimbawa, na sa tingin mo, ang ikakahon mo dito ay na magkatulad ha, ibig sabihin, kung magkatulad, dalawa yon. At isa ang green, kasi walang katulad. Diba? Tatlo lang naman na mayroon tayo dito, hindi ba? Okay, sige. Itong number lang ay kakahon mo. Halimbawa lang ha, halimbawa. O, alin dito ang katulad ng 1? Ito bang 2 o ang 3? So, yun, ikakahon mo na lang. Okay, ganun na lang yung gagawin. Kesa kung itong musical line na to ang iyong ikakahon, kailangan mo i-drawing yan. So, hindi na natin i-drawing yan. Okay? Burahin ko lang muna ito. Alright. Sige, may identify na tayo. Tutularan ka ni teacher. Una, tingnan mo tong unang nota. Ayan. Alin sa mga linya, ito bang 1, 2, 3, alin dyan ang magkatulad? Next tayo. Hanggang 3 lang tayo ha na nota. Alin ang magkatulad? Last one. Hindi ko na itutuloy hanggang dulo ha. Dito pa lang kasi kitang-kita na natin alin ang magkatulad, alin ang magkaiba. Okay na? Nakita mo na? Okay, ganun lang kadali ang pag-identify kung aling sa musical lines ang magkatulad at magkaiba. Okay na? Ikakahon na, gagamitin ng dilaw doon sa musical line na magkatulad. Tapos, ikakahon naman na berde
yung naiiba. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lumikha ng kilos ng katawan para sa awit na Baba Black Sheep. Kailangang maipakita ang linya magkatulad at di magkatulad sa gagawin mong kilos. Gamit ang rubric, palagyan ng iyong kasama sa bahay ang kolumn na naaayon sa ipinakitang kakayahan sa paggalaw upang maipakita ang linya magkatulad at di magkatulad. Hindi ba doon sa ating naunang gawain, may kanta doon na Baba Black Sheep. Tapos, in-identify natin yung lines na magkatulad. Ibig sabihin nun, halimbawang yung line 1 at line 2, halimbawa lang ha, ang magkatulad, doon sa pagkanta mo nun, kung palakpak ka sa line 1, doon sa line 2, papalakpak ka din. So, ganun lang yung ipinahihiwatig dito. Gagawin daw yung galaw na magkatulad, depende dun sa kung ano yung na-identify natin na magkatulad na lines. May lyrics naman dun, hindi ba, na nakasulat. Para pagkanta mo, masabayan mo yung galaw. Na dapat kung alin yung magkatulad, yun din yung magkatulad na galaw mo doon sa pag-awit ng Baba Black Sheep. At ito naman yung makikita sa iyong notebook. Ito, babasahin lang ni teacher kung ano yung pamantayan natin na ipakita ang wastong galaw para sa linya magkatulad at di magkatulad, na ipadama ang damdamin ng bawat bahagi, na isagawa ng maayos ang galaw. Yung kasama mo sa bahay ang magche-check na to, depende sa kung ano yung performance mo. Okay? At kung gusto mo naman at mayroon kang kakayahan na mag-send ng video sa teacher mo, pwede mo itong gawin. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamit ang awiting Twinkle Twinkle Little Star, isulat ang titik S sa bawat bilang kung magkatulad ang linya ng musika at titik din naman kung di magkatulad. Gawin ito sa iyong kwaderno. So, meron tayo ditong tatlong musical lines. Itong line 1, we have line 2, tapos ito ang line 3. Ito yun naman yung sasagutan natin. Ito, number 1, number 2, at number 3. So, yun sasagutan. Burahin ulit ng teacher. Now, bago tayo magsagot dyan, tutulungan muna kayo ni teacher na mag-identify dito sa tatlong lines na to. Itong 1, 2, at 3, ang magkatulad at magkaiba. Para madali mo nang masagutan itong ating nasa baba. Okay? Again, ang titingnan natin ay yung pwesto ng mga nota. Tingnan natin. Ayan. Alin sa mga lines ang magkatulad ang pwesto ng nota? Hanggang 3 nota lang ulit tayo ha. Kasi doon pa lang kita na natin yan. Okay na? Next. Pagmasdan mabuti ang pwesto ng mga nota. Alin dyan ang magkapareho ang pwesto? Okay? Last one. Tingnan mabuti. Alright, I think pwede na natin sagutan. Number 1. Burahin mo na ito ni teacher. Yan. Line 1 daw at line 2. Ito daw at ito. S kung magkatulad, D kung di magkatulad. Yun lang ang isasagot. S kung magkatulad, D kung hindi magkatulad. Alright, next. Number 2. Dito na tayo sa number 2. Ito. Line 2 at line 3. Ayan. S kung magkatulad, D kung di magkatulad. Nasulat na? Alright, next. Bura tayo ulit. Ang huli natin ay ito. Line 1 daw at line 3. Ito yun. Line 1. Ay, sorry. Line 3 yan. This is line 1. S kung magkatulad, D kung di magkatulad. Alright, let's move on.
Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gamit ang awiting Lucy Locket, isulat ang titik S sa bawat bilang kung magkatulad na linya ng musika at titik din naman kung di magkatulad. Gawin ito sa iyong sagot ang papel o kung sa notebook man, alin man doon. Okay? Alright, so bago tayo magsagot, atin munang pag-aralan itong mga linyang ito. Meron tayo ditong line 1, ay sumulat ulit. Line 1, line 2, nakasulat naman na dito pero ayan, emphasize ko lang. Ayan, line 4. So ayan, pag-identify natin, bibilugan ni teacher, tapos tingnan mong mabuti ha, kung alin dito yung magkatulad. Ang gagawin ko na dito ay by 4 na since nakakabit naman, ano. Ayan, tingnan mo ang pwesto nito. Ayan. At ito. Talasin ang mata, medyo maliit, pero tingnan mabuti, ano, kung saan nandun yung pwesto ng bawat nota. Alin kaya dyan ang magkatulad, alin ang magkaiba. Okay na? Nakita ko, medyo naduling ako, pero ayan, kitang-kita naman na blank. Alright, next. Parang pare-pareho lang, no? Ay, nabulong pa si teacher. Teka, namali ng bilog si teacher. Baka hindi makita kasi. Yan. Ang next natin ay ito. Ako, dito na magkakatalo. Ayan. Alin ang magkatulad, alin ang magkaiba. Okay na? Magsagot na tayo? Nakita na natin, di ba? Aburahin na to ni teacher, ha? Number 1. Line 1 at line 2. Ito daw. Line 1, tapos line 2. Tingnan mo buti. S kung magkatulad, D kung hindi. Okay, next. Number 2 tayo. Number 2. Line 2, ito daw. Tapos line 3. Tingnan mo mabuti. S kung magkatulad, D kung hindi. Okay, next number 3 na tayo. Number 3, line 1 at line 3 ito. Line 1, tapos line 3. S kung magkatulad, D kung hindi. Okay na? Next number 4. 4 na tayo. Line 1, ito. Tapos line 4. Okay. Number 5. 5 na tayo. Line 2 at line 4. Okay na? Last number. Line 3 at line 4. S kung magkatulad, D kung hindi. Okay, let's move on. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gamit ang awiting kay gandang tingnan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pero bago natin sagutin yung mga sumusunod na tanong yan, ating munang pag-aralan itong mga nota. Medyo maliliit na to, mas maliit pa dun sa kanina. Kaya talasan na lang ang mata. No? Mayroon tayo dito 4 na musical lines. 1, 2, 3, at 4. Okay, line 1, line 2, line 3, at saka 4. Okay? Tingnan na muna natin. Bibilugan na ng lahatan ni teacher, ha? Yan. Tingnan mo mabuti ito. Yung mga pwesto ng nota. Tingnan mo ito. Ayan. Tapos ito. Ito. Ayan. Nakita mo ba yung magkapareho at hindi? Meron na kasi tayo dito ang sagot na magkahawig, ha? Tandaan, sa magkahawig, sa may bandang dulo daw, naiiba yung pwesto ng nota. At hindi madami yung magkakaiba.
Okay? Tanggalin na ni teacher ito. Tingnan naman natin to sumunod. Tingnan mo to. Yan. At ito. Tingnan mo yung mga pwesto ng mga bilog na yan. Doon sa bawat linya. Kung marami ka na napapansin na magkaibang pwesto, o di na sila magkatulad. Okay na? Next tayo. Ito naman. Tapos ito. Ito. At ito. At yung last nating nota na nandito sa dulo. Tandaan, isa to ha. Isang musical line yan. Yun din yung sumunod. Okay na? Okay na tayo. Burahin na ni teacher. Okay, number 1. Mayroon bang eksaktong magkatulad na linya? Eksakto. Kapag sinabing eksakto, mula una hanggang pinakadulong nota. Mula daw dito ay sumulat. Mula daw dito hanggang dito sa dulong nota ay magkatulad. Mayroon ba? Oo o wala? Meron pala. Meron o wala? Number 2. Saan sila nagkaiba? So, kung ang sagot mo daw ay wala, ang tanong ay saan nagkaiba? Ang magiging sagot mo na lang dito sa saan ba sila nagkaiba? Sa una ba? Sa gitna ba? O sa huling parte ng nota? Number 3, isulat ang salitang magkahawig kung halos pareho ang mga linya at isulat naman ang magkaiba kung pareho ang linya. So, ito yung sasagot natin ha. Magkahawig at saka magkaiba. Ayan. Magkahawig kung halos, ha? Halos pareho. Not necessarily magkatulad lahat ng pwesto ng nota. Kundi may naiba man ay isa, dalawa, mga ganun lang. Tapos sa magkaiba, daming magkakaiba ng pwesto ng nota. So, yun yung isasagot natin, magkahawig at magkaiba. Number 1 tayo. Line 1 daw. Ito, line 1 at saka line 2. Ayan. Ang isasagot, magkahawig o magkaiba. Next. Tayo ay number, wala palang number. Dito na tayo. Line 1 at saka 3. Ito yun. Line 1 at saka daw ito. Line 3. Okay na? Next. Dito naman tayo sa line 1 at line 4. Ito yun. Line 1 at ito. Line 4. Okay? Next. Sunod natin ay line 2 at line 3. Ito yun. Line 2, line 3. Ayos ba? Okay, next. Ito ay line 2 at line 4. Tama ba yung binilugan ko kanina? Ulit tayo dito sa ano. Parang napansin ko, mali ata yung binilugan ko. Dito tayo sa line 2 at line 3. Ito yun. Line 2. Medyo makakalimutin kasi ako, kids, sa pasensya na. Ayan, line 2 at line 3. Para dito yan, ha? Dito. O, line 2 at line 3. Para mali ata kasi yung binilugan ko. Okay na? Para sa line 2 at line 3. Ayan. Okay, move on na tayo. Para naman sa line 2 at line 4. Ito, line 2, tapos line 4. Magkahawig ba o magkaiba? Alright, last number. Last number, we have line 3 at line 4. Ito yun. Line 3, tapos line 4. Okay na? Ayan, let's move on.
Gawain sa pagkatuto bilang 7. Kilalanin kung ang mga linyang musical sa bawat bilang ay magkatulad o di magkatulad. Isulat sa patlang ang salitang magkatulad at di magkatulad. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, ganito lang yung gagawin natin. Okay? Isusulat lang ito kung magkatulad. O kaya naman kung di daw magkatulad, ito yung susulat, di magkatulad. Okay? Ano bang paghahambingin dito? Itong A at B. Ayan. Sa number 1 natin, ito yung A. Tapos, ito yung ating B. Ayan. Tingnan mo mabuti, magkatulad ba o hindi. Teka, hindi lang kita ito ha, pero may nota dito. Ito. Nota yan. Tapos, ito din. Hindi lang, kita. Siguro nabura lang ng very light. Ganon. May nota din dito. Ayan. So, kita na ha. Ayan, magkatulad ba o hindi? Tapos may guhit din to ha. May guhit yan. Ayan, may guhit na ganun. Medyo natakpan lang siguro. So, ayan, magkatulad o hindi. Next, number 2. Burahin ko to. Okay, ito number 2 natin. Ayan, magkatulad o hindi? A at B. Okay na? Alright, next. Ito naman ang ating number 3. Number 3, A at B. Paghambingin mo, magkatulad ba o di magkatulad? Tingnan mo mabuti yung pwesto ng mga nota, ha? Kung saan nakapwesto. Basta may maiba lang, di na yan magkatulad. Pero kung magkakatulad, mula umpisa hanggang dulo, magkatulad. Number 4. Talasan ng mata. Tingnan mabuti. Okay na ba? Tingnan, taas, baba. At number 5, binubura ko ay mabura. Ito number 5 natin. Sa paghahambing, anak, ganito ha. Ito, paghahambing mo yan, dalawang yan. Ito, yung pwesto niyan. Yung ganyan, ha? Hindi yung katabi. No, yung taas, baba. Kung pareho. Yan, ito. Okay na ba? Okay na tayo? Ayan. So, tapos na. Ganun lang gagawin natin sa lesson for this week. Kala mo dali Basta talasan lang yung mata. Tingnan mabuti yung pwesto ng bawat nota, yung taas at saka yung baba. Hindi yung katabi ha. Yung nasa taas ng linya tapos yung nasa babang linya. O yung sumunod pa. Ganun yung paghahambing. Hindi yung katabi ng nota, yung sumunod na nota, hindi ganun. Ha? Okay? Thank you for watching, kids. Good luck. See you in my next video. Goodbye.